My name is Adrian F. Gonzalez, and in this video, I'm gonna implementing a system called e-commerce that uses packages and built-in classes and interfaces. So before we start, let's proceed muna sa instructions. So the structure of the packages of an e-commerce systems are the following. So we have here the root method or a root package or the com.ecommerce. We have e-commerce controller, our main class or main method. We have the packages such as products, orders, users, payments. So here we have the classes of package folder. So now let's implement that in our code. So first we have to create a file name that we'll call com e-commerce dot ano com.ecommerce. So after i-rename lang nato ni as e-commerce controller. Okay, ang nakabutang mo ko diri is ang butang is e-commerce controller. And rename the file. After we create the e-commerce, let's proceed sa pag-build sa mga package ng products. First is we have a products, new package. So this will be called products. And sa sulod sa products, diri na mosulod tong mga package nga classes. So first nga class is product.java. So product. Then another na sad new project. So ang product is nag-contain siya ay ang product is so nag-handle siya sa mga products nga sa e-commerce system. Now let's create another which is the product controller. Ay product service. So product service, wait lang. Product service. So diri is ang ibutang mo to diri is optional lang. So later na yan. Let's create another package for sa product controller. Next is the last one is product daw. Okay, so naman nato sa products. Now let's create another package folder which is the orders. Same ra gihapon sa e-commerce new folder, new Java package. And tawagon nato na as orders. So sa orders, nag-contain siya og order service, and order controller, and order daw.
order D. So we have here order. Mm, Order controller. Next is order service. Order service. Then order the DAO. So nakabuhat na tag orders and products. So this package nga pala is user-defined packages kay kita mismo ang nagbuhat. Now let's proceed sa user. Create a new package for users. Na-create na tag users nga folder, package folder, mag-create na sa tag package nga class para sa users. Package. So we have here user. User controller. User controller. User service then. Mm, User service and user DAO. Now let's proceed to payments. Java package aside for payments. Payment. Mhm. Then a Java class for payments. Then payment controller. Payment service. And payment DAO. So karon nakabuhat naman tag mga packages and kuan. So but nga na nato ni sila og mga sulod nila. So maguna tag create sa products. So una nato buhaton sa products is ano. So mag-create tag sulod diri. So ang purpose diya sa products no, as what I said kanina, is this class defines the attributes like product name and methods to access those attributes. So, for example, ito sa method that get product name para makuha ang product name. So, we have mag-create sa tao. First is we have to create attributes. So, ang package mong good is mura siya same siya sa normal na mga subclasses lang pero nakalahi lang siya kay na siya'y sarili nga package folder. Tapos pag access sa niya sa main class is dapat ani import. So first is we have to create the attributes. We have private string, product name.
And then we have to create constructor for products. So need na to ano siya i-public para ma-access natin nato niya sa para ma-access nato niya ni sa ano sa main method or main class. So I have here the product string string name. So name lang natin na. Then I after maka-create og ano, so we have i-declare sa nato ni siya product name equals. So after makabuhat og constructor, let's create a method. So create tag mga return type method, public string, then get product name. After, i-return nato ang product name. And also, we have to create another method which is to string. So what is the purpose of this ano? So we have here to so later masabtan nato para magbutang na sa tag method diri public nga so, return type din siya pero ang pangalan niya is to string. So this method is ano siya. So importante ni unya kay para pag abot na to sa order is we need to import kinahanglan nato i-import ni nga package. So we have return product name. So after is i-override nato na siya. Now naman to sa product presenta sa product controller. So ang product controller na to so unsay purpose sa product then product controller. So ang product is diri niya gisulod ang mga diri niya gisulod tong mga ano mga product name. Then sa product controller diri niya ginapasok ang ano kung unsay product ang gina-purchase sa ano users. So we have here so bago na to magkuan is we need to call the product nga package pero ano lang siya. So mag-create tag private product then product. So this is the ano attributes gyapon ni siya pero ang kalahian niya is ang gi-call out ani is ang classes. Dili siya katong mga string or int mga variable. So kani nga attribute is ang classes ang iyang ginakuan gina-declare sa. Now we create na sa tag constructor public product controller. Ay. Wait lang. So na ano so ipang X nung natusan niya. Daghan na sila kayo. Mag-focus lang sa products.
Let's proceed to product controller. You have product. So ang parameter na to diri is klase sad. Dili siya ano, product. Sa constructor, same ra gihapon. This that product is equals to. So nga nangyani man siya. So para ma-access niya ang purpose sa ani is para ma-access niya ang mga nasa sulod sa product. So after ani, nakabuhat naman ta. So mura siya gitawag nga constructor injection. So nag-focus siya sa ano, kani nga constructor is classes ni siya, dili ni siya mga input or mga integer or string value. After na is mag-create na tag method. So diri mo sulod tong purchase product. So public void. So purchase, tawagan na siya purchase product. Then i-call out na to product purchase. Then i-call out na to ni. Tapos i-get na to tong product dot get product name. So kani siya, so kani man siya is ano, constructor ni siya gikan diri sa product. Tapos ang gibuhat niya kaning get product name is nagikan na siya diri nga method, diri nga product, diri get product name. So unya kaning toString masayra na nga kung para asa na gamiton. So diri sa ta sa product. So nanamatay product controller. Now ang product daw or DAO. So unsay purpose sa product daw? So kaning product ay wait lang. So proceed sa ta sa product services ta ano. So product services might handle business logic related to products. Example, method products, check inventory. So mga product services, kung ang sulod untaan is kanang kuan. So optional ni siya, di na lang to siya butang ano. Kung optional ni siya, which is ang mga sulod ani niya is kang unsay mga ano kanang mga business logic nga related sa product. So example niya is kuan ano kanang example niya kay mag-create kag method nga validate products or check inventory. So mao nang mga products. So unsay mga services nga ma-offer ani nga products. Mao ni siya nga classes. So optional naman na siya. So dili na nato siya butangan. The same as the DAO. So product DAO is a data access object. So mura kuha na siya data access object or ano siya database. So if there were need to store products in a database, so wala pa man ka nag-tackle og database. So kuha na lang nato ni siya. So dili lang sa ta diri, no? Kay ang nag-focus man gud ni siya sa ano database. So ang makakuha diri kay it would interact database MySQL. So katong mga databases ni siya. Kay ang kuan man gud ni is nag-store siya sa mga data nga gikan sa product. So now let's proceed to ano. Let's proceed to order. So sa order, para ma-access nato tong product, need na to i-import tong package nga product. So later na yan. First is ano sa ta og attributes nga ID
order ID. Then then after katong product nga class. So error man siya. So kinahanglan nato mag-import og package. So di ara wala na siya nag-error kay nag-import ko product nga package. So ngano nag-import man ko diri kay para ma-access nato tong unsa tong nga products ang kuan unsay products ang gikuan sa user. So ang products man gud ang responsible sa mga product brand nga gina-order. Tapos kani order is process mao ni siya ang pag-process sa order. So sa order din diri nga package is mag-initialize lang siya tapos mag-get sa mga orders nga gikuhan sa users. So we have to create the constructor. Public orders. Then int ID na lang. Tapos product. After ana, i-declare nato ni siya this dot order ID is equals to ID and also product. So i-lowercase na to ang P. Na naka-create na tag constructor, ibutang na sa nato ang kuan katong method nga getters. So duha ni siya public int para ma-get ang ID, public int get order ID. So this method pala is return type ni siya. So return order ID. Another method na sad is sa product. So string ni siya. Then get product. Tapos ang return niya is product. Ay, so mali pala. Kay kaning product ay is classes ni siya. So dapat ang ano nato is class din. So product nga ano para ano kay class man gud ni siya dili ni siya ano string value. Human na ta sa ano order nga package. Now let's proceed to order controller. So here diri mag-process tong order. So kani nga order nga class nag-initialize siya tapos ang order controller diri siya nag-process. So same gihapon i-call out nato ning order nga package by using ano attributes private order then magbuhat tag constructor.
by ano, ang parameter niya is classes. After, declare na to siya. So kaning order di ay diri sa sulod sa murag ano parameter ni siya, diri diri mabutang tong mga instances nga ma-declare na to unya sa main class. So, before ta mo-proceed ana i-declare sa nato ni and then we have to create a method. So diri mag-pass ang create order. Create order method. So diri we have to print ay wait lang. So i-print na to ning nakabutang diri. So order created, order ID for product laptop. So ang ibutang nato dira, order created, then order ID, D plus order that get order ID. Asa man tong get order ID? So na siya diri. Na siya diri. Get order ID. Wait lang. So na double E di ay ni. Kaya ni CF. Wasan lang. And then concatenate na sad, then mag-add na sad ta for product. Tapos plus order that get product. Asa man gikan ning get product? So na siya diri. So get product. Pero kani wala siya nag-direct nga gikuha gid niya ang product diri kani nga product name. Kay kung later na pag mag-instantiate ta, pagtanggalon nato ning override, so kani ang pilion niya to string kay ang purpose man gud ani is dili kay ang kaning get product name is nag-specific lang na siya while ning override to string pag i-get name mo ni nga class hanapon niya tong product name tapos kato ang i-print niya po. So pag wala kay override ay kaning to string nga method, so naay possibility nga mura ang code pero magpakita siya lain nga behavior kanang kuan. So later na i-discuss nato na ulit. So human naman to sa order controller. So ang order service same ra gihapon sa product service. Optional lang gihapon ni maong ano na lang nato na siya. So i-skip na lang nato na siya. At saka sa order daw. Pang extra nato ni. So kani optional naman ni sila. So ang ato lang is kung unsa pagbutang sa mga interfaces no. Nag-focus lang ta so skip lang nato siya. Then we have to proceed to the products. Ay, human naman ta sa products. Then users na ta. So unsay buhaton diri sa user? So sa user, same ra gyapon siya sa product and order. So kani nga package is naka-specific lang siya or naka-initialize sa ano. So nakabutang man diri private string user name.
So, attributes ni siya. Then, we have to create a constructor, public, user, then parameter, string, user, name. After, i-declare nato na kaning si username is username. So, nasabtan na naman nato ni siya sa OOP. This that username is equals to, after we have to create a method for getters or return type mo. Public string, get user name. Then return. So, humana ta sa user. Then let's proceed to user controller. So ang user controller is diri niya gina-register ang mga new users nga i-input nato niya. So sa user controller, same ra gihapon, mag-create tag attributes which is ang class nga attributes. So private user, then constructor, then parameter gamit ang class. Tapos declare nato ni siya this at user is equals to user. Then you have to create a method. So dire call atong create user. So print username plus user that get username. So kaning user gikan ni siya diri constructor. And then we have done same ra gyapon ang process diri. Now let's proceed to the payments. Some payment same ra gyapon siya. So kaning order user service and user daw, so skip na lang nato na siya. Optional, so pwede man ta magbutang ana pero mag-focus lang ta ani. So sa payment, we have to import order. So before that, mag-create sa tag para directly nata import. Mag-create sa tag attributes nga gamit ang order nga package. So nag-man siya, add import. So automatic na siya. Then we have to create another attributes na sad, which is the payment method. Private string payment. So kanang payment method mo na siya ang kuan basta example unsa imong payment method nimo, pwede cash on delivery, GCash or credit card. Then we have to create a constructor. Ay, wait lang. Sa user daw man ito nagbuhat, no? So, nagkamali ko, guys. Hindi rin na ito siya ibutang sa payment.
Then katong sa user daw kani wala ni siya dapat nag-exist. So after we have to create constructor, we have order, then string payment para madali. Payment na lang automatic direct. Then declare nato order x equals to order. Then so ang kanang payment services is diri na siya makasulod ang unta ang mga credit card or debit card. Pero diri lang mas siya ibutang. So payment method is equals to payment. So naate constructor. Now let's proceed to method na sad. So return nato si order. Rename nato ni siya. Payment lang. Then payment method. Ay, sorry. Public get payment lang. Tapos i-return nato na siya. Now nakakit naman tag payment. Let's proceed sa payment controller. Payment controller, so sa payment controller dili nila gina-control ang process or ang pag-process, no? So we have here to create another attributes for na attribute class. Then constructor. Then declare after we have to create the final method. We call process payment. Then we have to print. So payment process.
Then file for order. Then i-get na to tong nagkabutang diri payment that get order. Kay nag-declare man nag-call out man tag ko order ganiya. So i-print nato ni siya. So yung diri plus using payment that get payment. So naka-create naman ta ani. Pwede na ta mo-proceed sa main method. So pang X na naman. So first is ipang import sa nato itong mga important nga need import. Okay, naka-package man na sila. So i-import na to. Import. So kani name man ni sa kuan com.ecommerce. So first na to import is product. So products, then product. Another is import na to product controller. Next i-import na to is si orders. So so first is order. Then order controller. Then we have to import user. Users and user controller. Wait lang mo mag-error siya. Okay. Then payment. Then payment after. Last na import na to si payment controller. So first thing we should do is to create an instantiation. No? So first we have to create the instance for user, new user. So naman siya ikuan. So but nga nato ni siya nob.
Another is product. Ito nga na siya. So, product name is laptop. Next is order. So, ano siya ang order ID. Order equals ay ang nakabutang diri sa sa order no kay order ID din product nga product nga class. Then ang order ID nato is 111003. Then product call nato ning si product nga variable ay reference variable. Next, let's proceed to payment. So ang instance naman sa payment ay ang object man sa payment is ang constructor is ang order nga class then ang payment method. So call nato si order which is gikan ni siya then string value nga payment method. So credit. So credit card. Nakabutang naman tag instantiation. Call out nato ning mga controller nila. So we have here user controller. Maganyan himo na sa tag instantiation nila no. User equals new user control. So kani sila naman siya mga constructor no which is kaning mga instantiation no. Mga instantiation nagikan sa package. So i-call out nato ning user. Then we have product controller. Copy lang nato ni product controller na gyapon siya ay constructor ganiha. So i-call nato si product. Then we have si order controller. Si order. And then we have payment controller. So kani siya is variable ni siyang payment controller na naka-lower case. Then payment. After nakabuhat naman tag instantiation nila ay instance nila user controller. So kanang mga sulod nila nga method kato ang i-call out nato. First is user controller that create user. Diri print niya sinugnog. Dira. Then we have order order controller that create order that create order. Then we have product that product controller that purchase. And last one is a payment method that
process payment. After is ay nato kalingawan tong last part nga thank you for shopping. Thank you for shopping with us. So, after ani, let's print kung tama ba. So, this is the output. So, I hope that you will learn something from this code. So, that's all. Thank you.